Ang sama mo talaga. Ang ibang mga transmigrante ay itinatangi at inaalagaan ang kanilang mga sistema. Pero ikaw, direkta mong isinuplang ang sarili mong sistema kay Hongjun. Dahil lang sa binigyan ka ng sistema ng isang imposibleng misyon. Kolektahin ang 300 uri ng katutubong yaman ng Honghuang sa loob ng 3 araw. At ang gantimpala ay antas lamang ng True Immortal. Ngunit ang parusa sa pagkabigo ay direktang pagbura sa iyong pinagmulan. Ang iyong tuwang-tuwang mukha ay parang urong na alon. Mabilis na naglaho. Sa iyong pananaw, ang mga gantimpala at parusang inilarawan ng sistema ay hindi balanse. Dapat mong malaman, ito ang Honghuang. Ang anumang damo ay maaaring maging isang immortal na halaman na hinahangad ng hindi mabilang na tao sa hinaharap. Ang antas ng True Immortal sa panahong ito ay walang halaga dito. Kahit walang gantimpala mula sa sistema, ayon sa kasalukuyang yaman ng Honghuang. Maaari kang maging kasing lakas ng isang True Immortal sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga ligaw na gulay. Sa pagbabalik tanaw, ang misyong ibinigay ng sistema ay sadyang katawa-tawa at malayo sa katotohanan. Sobra na ang pagiging katawa-tawa nito. Huwag nang pag-usapan ang pagkuha ng 300 iba't ibang yaman sa loob ng 3 araw. Kung hindi ka agad makakakuha ng lakas, nararamdaman mong baka hindi ka na makaabot ng bukas. Nakasimangot ka, nag-atubili kang magtanong, maaari mo bang itaas muna ang aking lakas? Dahil sa aking kasalukuyang lakas, mahihirapan akong mabuhay sa Honghuang. Hindi pinansin ng sistema ang pagsusumamo sa iyong mga salita. Malamig lamang itong sumagot, pero sa lakas ko, hindi ko talaga kayang abutin ang iyong kinakailangan. Ginamit mo ba ang lahat ng iyong lakas para dalhin ako sa Honghuang? Para lang makitang mapatay ako ng kahit anong halimaw sa tabi ng daan. Hindi ka ba ang Long Ocean System? Hindi ba't nandyan ka para tulungan akong maging isang Long Ocean? Dama ang walang malasakit na tinig sa iyong isipan. Sa wakas ay may napansin kang kakaiba. Sa pagkakataong ito, ang sistema ay hindi na isang malamig na mekanikal na boses, kundi may kasama ng kaunting emosyon. May halong paghamak at panunuya. Magtrabaho ka lang ng maayos at hindi ka bibigwin ng sistemang ito. Kung hindi, ngayon din ay buburahin ko ang iyong katawan at kaluluwa. Katahimikan. Sa harap ng banta ng sistema, tila wala kang kakayahang lumaban. Ngunit hindi ka sumuko, tumingala ka sa asul na kalangitan. Unti-unting naging matatag ang iyong tingin. At naglabas ng nakabibinging tinig. Makalangit na daw sa itaas. Ninuno ng daw bilang saksi. Si Ye Changsheng mula sa hinaharap ay isinusumbong ang paglusob ng isang sistema sa Honghuang. Pakiusap, makalangit na daw, kumilos na po kayo. Kumilos na po kayo, kahit na isa ka lamang ordinaryong tao. Dahil binigkas mo ang pangalan ng makalangit na daw. Nagdulot pa rin ito ng isang kakaibang tanawin. Ang boses ay naging parang rumaragasan ng mga alon. Kumalat sa 4 na direksyon at umabot sa kaitaasan ng langit. Ang iyong ginawa ay hindi inaasahan ng sistema. Nang matauhan ito, huli na ang lahat para pigilan ka. Kaya't wala itong magawa kundi magnitngit sa galit sa loob ng iyong isipan. Na naglalabas ng mga etanggal na parang isang nakakulong na hayop. Kung ihahambing ang buong Honghuang sa panahon ng kalakasan nito sa isang computer. Ang makalangit na daw ang programang tumatakbo sa background. Ang ninunong Hongjun naman ang administrator. At ang mga sistemang ito ang iba't ibang uri ng espesyal na virus na may mga kakaibang kakayahan. Kung ang computer ay luma at mahina na, hindi matatakot ang sistema rito. Ngunit ang Honghuang ngayon ay nasa rurok nito. Hindi ito kayang labanan ng isang maliit na C-grade system. Mamatay ka na, walang pag-aalinlangan. Sa sandaling umungal ang sistema, binalak ka nitong burahin agad sa pinagmulan at pagkatapos ay tumakas mula sa Honghuang. Gayunpaman, halos kasabay ng tangka nitong kumilos. Isang marangal at mahabang panahon. At malawak na presyon ang bumaba mula sa kawalan. Nagbago ang anyo ng langit at lupa dito. Tumahimik ang lahat. Sa sandaling ito, huminto ang daloy ng oras at espasyo. Tumigas ang paligid, parang amber. Ang kapangyarihan ay sadyang nakakatakot. Interesante, isang mahinahong boses ang biglang lumitaw sa iyong tabi. Gusto mong hanapin ang pinagmulan ng boses pero hindi ka makagalaw.
Dahil tumigil ang oras at espasyo, hindi ka rin makakatakas. Tama ang naging pusta mo, matagumpay mong naisumbong ang sistema sa makalangit na daw. At matagumpay mo ring nabigyan ang iyong sarili ng pagkakataong mabuhay. Mabilis na tumatakbo ang iyong isip. Isang matandang lalaki na nakasuot ng lila na robe ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Kahit simple ang suot, mayroon itong walang hanggang kapangyarihan. Tiningnan ka ng matanda. Sa kanyang mga mata ay tila may ebolusyon ng mga bituin at mga batas ng buhay at kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Iwinagayway niya ang kanyang kaliwang kamay at isang tuldok ng liwanag ang dahan-daang lumabas mula sa iyong noo. Sa iyong paningin, nahulog ito sa palad ng kabilang panig. Mula sa kanyang mga mata, lumabas ang banal na liwanag na bumalot sa sistemang naging tuldok ng liwanag. Nang itabi ng ninuno ng Dao ang sistema at tumingala, umislap ang isang emosyon sa kanyang mga mata at agad ding naglaho. Lumingon siya sa iyo, tiningnan ka mula ulo hanggang paa, at mahina kong nagsalita. Isa kang tao mula sa hinaharap, kasabay ng pagsasalita ng ninuno ng Dao. Nabalik sa iyo ang kontrol sa iyong katawan. Gusto mong magsalita pero pinigilan mo. Kahit na ang tinatawag na Long Ocean System ay may masamang hangarin. May isang bagay itong sinabing tama, kahit na ang sangkatauhan ang magiging Panginoon ng langit at lupa sa hinaharap. Ikaw ay isang tunay na mahinang nilalang ngayon. Sa mundong ito ng Honghuang kung saan maraming makapangyarihan, wala ka talagang makitang daan pasulong. Karamihan sa kanila ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Gaya ng unang ulap sa langit, ang dugo ng dakilang Diyos na si Pango, o muling pagkakatawang tao ng mga sinaunang demonyo na sunod-sunod na lumilitaw. Subukan mong sumugal, baka ang bisikleta ay maging motor. Pinakamaganda kung magtatagumpay, pero kung mabaygo. Ang pinakamalalang resulta ay mananatili ka pa rin sa dati mong kalagayan. Sa ilalim ng matinding tensyon, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Una, ang utak ay magiging magulo at mawawala sa sarili. Pangalawa, magkakaroon ng biglang liwanag at ang isip ay magiging mas matalas kaysa sa karaniwan. Sa kabutihang palad, ikaw ay nasa pangalawang sitwasyon ngayon. Nang magkaroon ng ideya, hindi ka na nag-atubili. Huminga ka ng malalim ng hanging puno ng espiritual na enerhiya ng Honghuang. Pinilit mong pakalmeyan ang kaba at takot sa iyong puso. Yumukod ka at nagbigay pugay. Kahit na ang mga santo ay lampas na sa karma at may hawak ng oras. Ang iyong karma ay nababalot ng kulay abong hamog. Kahit ang ninunong Hongjun ay hindi ito agad-agad malalaman sa maikling panahon. Kaya naman, sa harap ng iyong ikinilos. Interesante, hindi pa rin lumingon ang ninuno ng Dao. Tinitigan ka lang niya ng tahimik. Mayroon din siyang kaunting kuryosidad sa kanyang puso. Gustong malaman kung ano ang sasabihin mo. Ninuno ng Dao sa itaas. Pakiusap, tanggapin ninyo ang paggalang ng inyong disipulo. Ang iyong tingin ay nagniningning sa katapatan. Puno ng pagsusumamo ang iyong mga salita, ngunit nang marinig mo ito, kahit na sa antas ng pagtitimpi ng ninunong Hongjun, hindi maiwasang magkaroon ng kaunting pagkagulat. Dapat mong malaman na sa Honghuang, ang relasyon ng guro at disipulo ay lubhang pinahahalagahan. Ang pagtanggap ng disipulo ay nakadepende sa tadhana. Ito ay dapat na parehong kagustuhan. Sa madaling salita, lahat tayo rito ay sibilisadong tao. Wala kang paabi. Lumapit ka lang at agad na nagbigay pugay para maging disipulo. Ano ang pagkakaiba nito sa pagtawag ng tatay sa isang taong dumadaan sa kalye? Bahagyang nang inag ang gilid ng kanyang labi. Ang ninuno ng Dao ay may bakas ng kawalan ng malay sa kanyang tinig. Hindi pa kita disipulo sa ngayon. Walang malinaw na pagtanggi. Hindi pa ngayon, pero pwede sa hinaharap. Oo nga, may pag-asa. Nang marinig ang sagot na ito mula kay Ninunong Hongjun. Pagkatapos ng sandaling pagkakatulala, muling nagumapaw ang kagalakan sa iyong puso. Sa isang pananaw, ang hindi pagtanggi ay nangangahulugang pagsang-ayon. Ang kailangan mo lang ngayon ay makahanap ng isang makatwirang dahilan para sumagot. Ang magandang buhay ay nasa harap mo na sa sandaling ito.
Ang bilis ng takbo ng iyong utak ay umabot sa antas na hindi pa nangyayari kailanman. Sa loob ng wala pang 1 minuto, mayroon ka nang nakahandang sasabihin sa iyong puso. Si Ye Changsheng mula sa hinaharap ay may pusong makaswanman. Maraming taon nang naghihintay ngunit hindi pa nakakahanap ng pagkakataon. Ngayon ay may pagkakataon nang makita ang ninuno ng Dao. Ito ay tunay na pabor mula sa makalangit na Dao. Itinakda ito ng tadhana. Dahil sa sobrang pananabik, marami akong nagawang kawalan ng galang. Pakiusap, guro, patawarin ninyo ako. Sana ay tanggapin ninyo ang inyong hamak na disipulo. Habang nagsasalita, muli kang nagbigay pugay. Hinaplos ng ninuno ng Dao ang kanyang balbas at nakangiting pinagalitan ka. Kay talas ng iyong dila, gusto mong gamitin ang ilang salitang ito. Para maging disipulo ko, parang hindi sapat iyon. Nang marinig ito, lumungkot ang iyong mga mata, at hindi mo maiwasang manahimik. Sa isang sandali, bigla mong naalala ang paraan ng pagkamit ng pagkasanto ng 2 santo sa kanluran. Sa prinsipyo, ikaw ang kauna-unahang tao sa Honghuang na nakakaalam tungkol sa sistema. Hindi ba't maituturing ka ring kauna-unahang tao sa ganitong bagay? Tutal na kapag sumbong ka na ng isa, wala na ring pagkakaiba ang isa sa 100. Makalangit na daw sa itaas, mayroong mga demonyo mula sa labas na nagpapanggap bilang mga sistema. Gamit ang pangalan ng mga gantimpala para linlangin ang mga host at sirain ang mundo ng Honghuang. Sa pagtatangkang nakawin ang pinagmulan ng Honghuang, ang pagprotekta sa Honghuang ay aking tungkulin. Mula ngayon, ako ang magiging pinakamalakas na bisig ng makalangit na Dao. Hahanapin ko ang lahat ng sistemang naninira sa Honghuang at sa makalangit na Dao. Kasabay ng iyong pagsasalita, ang presyon sa tumigas na espasyong ito ay lalong lumalim. Dama ang mas matinding lakas ng makalangit na Dao. Hindi mo rin maitago ang pananabik sa iyong puso. Alam mong muli kang tumama sa iyong pusta. Gaya ng paggamit ng mga santo sa kanluran ng iba't ibang dakilang panata para maabot ang antas ng pagkasanto. Ang iyong panunumpa sa makalangit na Dao ay nakakuha rin ng tugon mula rito. Ang nauna ay maaaring ituring na pangungutang sa makalangit na Dao. Ngunit ang huli ay pagpapasakop sa makalangit na Dao. Sa madaling salita, Kuyang makalangit na Dao, mula ngayon, sasama na ako sa iyo. Sana ay protektahan mo ako. Kasabay ng pagbigkas ng huling salita, isang malabong anino ang lumitaw sa iyong harap. Ang anino ay malabo at walang mukha pero may iba't ibang anyo. Nang matapos kang magsalita, dahan-daang itinaas ng malabong anino ang kanyang kaliwang kamay. Malinaw mong nararamdaman ang iyong mga buto, laman, mga selula, at utak ng buto, na nagbabago sa isang bilis na hindi ka panipaniwala. Sa loob ng iyong katawan, umapaw ang walang hanggang lakas. Earth Immortal, True Immortal, Heavenly Immortal, Golden Immortal. Kahit na hindi mo pa nararanasan ang daan ng pagka-immortal dati. Kasabay ng pag-angat ng iyong antas, malinaw mo ring nalalaman ang katumbas na lakas nito. Kasabay ng pagkagulat ay ang matinding kagalakan. Kumpara sa kakarampot na gantimpala ng Long Ocean System, ang kuyang makalangit na Dao ay parang nagbagsak ng isang bundok ng ginto sa harap mo. Ang mapagbigay na makalangit na Dao ay tinulungan akong maging isang daluwo. Sa loob lamang ng ilang sandali, mula sa isang napakahinang tao ay naging isa kang nilalang sa antas ng daluwo. Kahit na ito ay antas lamang at wala pang mga kaukulang mahika, ito ay sadyang nakakamangha pa rin. Ang ganitong lakas sa kasalukuyang Honghuang ay isa ng napakalakas na eksperto. Nang maabot mo ang antas ng daluwo, ang aninong gawa ng makalangit na Dao ay unti-unting naglaho. Dama ang mapanira ng mundong kapangyarihan sa loob ng iyong katawan. Pinipigilan mo ang pananabik na sumigaw ng malakas, at pilit na kinokontrol ang ekspresyon ng iyong mukha, ayon sa orihinal na direksyon ng kasaysayan ng Honghuang. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga daluo ay magiging pangkaraniwan na lamang sa Honghuang. Kaya para masiguro ang iyong buhay, hindi mo dapat palampasin ang ninuno ng Dao bilang guro. Ramdam ng disipulo ang kalaliman ng dakilang Dao. Pakiusap, guro, tanggapin ninyo ako bilang inyong disipulo. Walang pag-aalinlangan, pinagsama mo ang iyong mga kamay. At muling nag-alok kay Ninunong Hongjun na maging disipulo niya.
Tunay ngang mayroon tayong tadhana bilang guro at disipulo. Ngunit ikaw ay isang kakaibang nilalang at iba ka sa mga nilalang ng Honghuang. Mula ngayon, maaari mo na akong tawaging guro. Guro, pinalitan lang ang tawag pero ang kahulugan ay pareho pa rin. Nagulat ka noong una, pero nang matauhan ka, agad kang tumawag ng may matinding paggalang sa matanda sa harap mo. Opo, guro, sa ginawa mong pagpapasakop sa makalangit na daw. Nagpakita si Hongjun ng matinding kasiyahan. Total, sa malapit na hinaharap, makikipag-isa rin siya sa makalangit na daw. Sa madaling salita, magiging tagapamahala siya ng kumpanyang Honghuang. Ang ginawa mo ay parang maagang pagpasok sa trabaho. Isa kang tauhan na mapagkakatiwalaan at maaaring sanayin. Hindi magandang mag-usap dito, sumunod ka sa akin. Sa isang kumpas ng kanyang manggas, naramdaman mo ang matinding pagkahilo. Nang bumalik ang iyong malay, nakita mong ang paligid ay hindi na isang kagubatan. Bago ka pa makatingin sa paligid, nakuha na ng isang boses ang iyong atensyon. Nang tumingala ka, nakita mo si Ninunong Hongjun na nakaupo sa isang banig na pabilog. Sa itaas ng kanyang ulo ay may nakalutang na kulay lilang jade disc na may bumabagsak na napakaraming hiwaga. Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay naroroon. Hindi na kailangan ng paliwanag, sa sandaling makita mo ito. Agad na lumitaw sa iyong isip ang pangalan nito, Jade Disc ng paglikha, Zhao Yudi. Ito ang pinakamalakas na kayamanan ni Ninunong Hongjun, na sinasabing galing sa dakilang Diyos na si Pango ng buuin ang mundo. Naglalaman ito ng 3,000 dakilang daw at mga walang hanggang hiwaga, isa itong Chaos Treasure. Tila napansin niya ang paghanga sa iyong mga mata. Isang bahagyang bakas ng kasiyahan ang dumaan sa mga mata ni Ninunong Hongjun. Sa isang kumpas ng kanyang daliri, isang kulay berdeng banig ang lumitaw sa iyong likuran. Maupo ka, at ilarawan mo sa akin ang Honghuang na alam mo. Ang mahinahong boses ay pumasok sa iyong tainga pero medyo naguluhan ka. Hindi mo maiwasang magkaroon ng kaunting pagdududa sa iyong puso. Hindi ba't ang mga santo ay kayang lumampas sa agos ng panahon at alam ang nakaraan at hinaharap? Bakit nagtatanong ang ninuno ng daw? Sa isang banda, bigla mong naramdaman na ang Honghuang na ito ay tila iba sa iyong naaalala. Ngunit sa ngayon, wala kang oras para mag-isip ng matagal. Pagkatapos ayusin ang iyong isip, nagsimula ka ng magpaliwanag sa ninuno ng daw tungkol sa Honghuang na alam mo. Dahil hindi mo alam kung anong yugto na ang kasalukuyang Honghuang. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagsimula ka sa paggawa ni Pango ng mundo. Nagpatuloy ka hanggang sa Investiture of the Gods at Journey to the West, hanggang sa marating ang panahon ng pagkawala ng Mahika. Doon ka huminto sa pagkukwento. Nabigo ba? Nang marinig ang iyong kwento. Bumulong ang ninuno ng daw nang may bakas ng kalungkutan sa kanyang tinig. Kahit napakahina ng boses, dahil sa iyong lakas bilang daluho, narinig mo pa rin ito ng napakalinaw. Sa gulat mo ay nagtanong ka, Guro, ano po ang ibig ninyong sabihin sa nabigo? Ano po ba ang relasyon ng kasalukuyang Honghuang sa Honghuang na alam ko? Nang marinig ito, nanahimik muna si Hongjun ng sandali. Bago dahan-daang nagsalita, ngayon ay nasa antas ka na ng daluho. Siguro ay alam mo na ang ilang hiwaga ng pagiging daluho, hindi ba? Opo, tumango ka, at dinugtungan mo pa, ang pinakamalaking katangian ng isang daluho ay ang pagiging immortal at malaya sa lahat ng panahon at espasyo. Ang lahat ng anino at bakas sa nakaraan at hinaharap ay lumampas na sa oras at espasyo at bumalik na sa orihinal na anyo. Nang matapos ka, muling nagsalita si Hongjun. Paano kung ang teoryang ito ay ilalapat sa mundo? Ilalapat sa Honghuang na ito. Ilalapat sa Honghuang, ang maikling pangungusap na iyon ay nagpang-inig sa iyong buong katawan. Sa pagbabago ng iyong tingin, tila may naisip ka, na may kasamang pagkagulat na hindi mo mapigil ang magsalita. Sa tinig na puno ng pagkagulat, sinabi mo, Guro, ang ibig po ba ninyong sabihin ay hindi lamang iisa ang Honghuang sa malawak na chaos? Ang Honghuang na alam ko ay hindi ang Honghuang na ito, kundi isa pang Honghuang. Sa puntong ito, bigla mong naalala ang sinabi ng Long Ocean System. At sa wakas ay naintindihan mo na kung bakit ka ginamit nito bilang kagamitan sa pag-track. Ayon sa iyong kasalukuyang antas bilang daluho, mayroon kang likas na kakayahang makaintindi ng ilang mga batas.
Dahil alam na natin ang naging ebolusyon ng pagkatalo. Pwede ba nating iwasan iyon? Sa isang iglap, ang nasa isip mo ay agad mong nasabi. Tinitingnan ng pag-asa sa iyong mga mata. Umiling nang walang magawa si Hongjun at nagsabi. Ang takbo ng tadhana ay hindi mababago. Ngayon ay panahon na ng Longhan Tribulation. Ang Honghuang ay nagbabago ayon sa script na alam mo. Longhan Tribulation, nang marinig ito, tila may naalala ka. Sa isang sandali, nagmukha kang tulala at natigilan. Ang Longhan Tribulation ay nangyari sa napakaagang panahon. Bilang mga bida, ang tatlong lahi ay dumaan sa matinding labanan. Lahat sila ay nakaranas ng matinding pinsala o muntik ng maubos. Ang kaluluwa ng ninunong dragon ay napinsala. Ang orihinal na phoenix ay tumakas patungo sa andayang volcano. Ang kilin naman ay malubhang nasugatan sa tuktok ng bundok Kunlun at naging isang talampas. Ang kanilang mga inapo ay binalot pa ng karma. Kahit na ang ilang miyembro ng lahi ay may mga pagkakataon. Ang buong lahi ay hindi na naging mga Panginoon ng Honghuang. Bukod sa epekto ng Longhan Tribulation mismo, ang higit mong napansin ay, sa panahong ito, hindi pa nangyayari ang labanan ng Dao at demonyo. At wala pa ring pagtuturo sa Zishou Palace. At lalo na, hindi pa nagsasanib si Ninunong Hongjun sa makalangit na Dao. Kung ang ninuno ng Dao ay hindi pa santo sa panahong ito, paano ipapaliwanag ang lahat ng kapangyarihang ipinakita niya? Kasabay ng paglitaw ng kaisipang ito, hindi mo maiwasang tumingin sa taong nakaupo sa mataas na plataporma. Nang makita mo ang jade disc ng paglikha na nakalutang sa itaas ni Ninunong Hongjun, agad mong naintindihan, kung ihahambing ang Honghuang sa isang kumpanya, si Ninunong Hongjun na may hawak ng jade disc ng paglikha ay parang nakakuha na ng imbitasyon sa trabaho noon pa man. Kahit hindi pa siya formal na nagtatrabaho, nagsimula na siyang humawak ng mga gawain sa kumpanya. Ang pagtuturo sa hinaharap ay parang isang formalidad lamang. Isang pagpapakita ng kakayahan para hindi pag-usapan ng iba. Pagkatapos malanawan ang sitwasyon sa Honghuang, bumalik ang iyong atensyon sa ebolusyon ng Honghuang. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, dahan-dahan kang nagsalita. Guro, hindi po ba mababago ang proseso ng Honghuang sa pagtungo sa panahon ng pagkawala ng mahika? Sa tingin mo ba ay tama o mali ang direksyon ng ebolusyon ng Honghuang? Sa harap ng iyong tanong, ang matandang lalaki sa banig ay hindi nagbigay ng malinaw na sagot. Sa halip, nagbigay siya ng isa pang tanong. Bumukas ang iyong labi at handa ka nang magbigay ng malinaw na sagot. Ngunit nang nasa dulo na ng iyong dila, tila may naisip ka at huminto. Kung titingnan mula sa huling resulta, ang pagbabago ng Honghuang mula sa isang pinakamataas na mundo tungo sa panahon ng pagkawala ng mahika, ay masasabing isang kabiguan. Mula sa aspetong ito, ang direksyon ng ebolusyon ay siguradong mali. Ngunit kung susuriin ang mga pangunahing kaganapan sa ebolusyon ng Honghuang, tila wala namang pinagkaiba, kahit na ang iba't ibang mga tribulation ay nagdulot ng maraming kamatayan. At maraming lahi ang naglaho sa agos ng panahon. Ngunit sa pananaw ng mundo ng Honghuang, ang paglilimita sa lakas ng mga nilalang para palakasin ang makalangit na Dao. At ang pagpili sa sangkatauhan, isang lahing mahina ang katawan pero may walang hanggang potensyal, bilang mga bida ng langit at lupa. Ay tama naman. Tila napansin niya ang pag-aalinlangan sa iyong mukha. Muling nagsalita si Ninunong Hongjun. Walang mali sa pangkalahatang takbo ng ebolusyon ng Honghuang. Ang dahilan kung bakit ito naging panahon ng pagkawala ng mahika, ay dahil sa pakikialam ng puwersa mula sa chaos. Kung maaalis mo ang puwersang iyon mula sa chaos, hindi magiging mundo ng pagkawala ng mahika ang Honghuang. Maaari pang ang maabot ng mundo ng Honghuang ang antas ng daluo. At mula roon ay lumampas sa lahat ng pagbabago sa chaos at manatili magpakailanman. Ang biglang boses ay pumutol sa iyong pag-iisip, at nagbigay sa iyo ng dalawang mahahalagang salita, puwersa mula sa chaos. Tila may naisip ka. At makalipas ang ilang sandali ay nagulat kang nagtanong. Guro, ang ibig niyo po bang sabihin sa puwersa mula sa chaos ay ang mga sistema? Bago pa man matapos ang iyong sinasabi, naramdaman mo ang isang misteryosong pagkaunawa sa iyong puso. Mula sa misteryosong kawalan, muling bumaba ang lakas ng makalangit na Dao. Ang mga panunumpang sinabi mo kanina sa makalangit na Dao,
ay parang boses ng dakilang daw na muling lumitaw sa iyong tainga. Makalangit na daw sa itaas, mayroong mga demonyo mula sa labas na nagpapanggap bilang mga sistema. Gamit ang pangalan ng mga gantimpala para linlangin ang mga host at sirain ang mundo ng Honghuang. Sa pagtatangkang nakawin ang pinagmulan ng Honghuang, ang pagprotekta sa Honghuang ay aking tungkulin. Si Ye Changsheng mula ngayon ay magiging pinakamalakas na bisig ng makalangit na daw. Hahanapin ko ang lahat ng sistemang naninira sa Honghuang at sa makalangit na daw. Gaya ng inaasahan, walang libreng tanghalian sa mundo. Ang mga regalong bigay ng tadhana ay may nakatagong presyo na noon pa man. Sa paglipas ng kislap sa iyong mga mata, bumulong ka sa sarili mo. Para tanggapin ka ni Ninunong Hongjun bilang disipulo, nanumpa ka sa makalangit na daw sa ilalim ng gabay ng misteryo. At nakuha mo ang regalo mula sa makalangit na daw para matagumpay na makatapak sa antas ng daluo. Ngayon ay naintindihan mo na ang misyong nakapatong sa iyong balikat. Gaya ng iniisip mo sa simula, mula ngayon ikaw na ang kauna-unahang official na tagahuli ng mga pekeng sistema sa Honghuang. Bahagyang tumingala, ang iyong tingin ay dahan-daang napunta sa kawalan sa itaas. Sa iyong paningin, ang espasyo ay dumaan sa isang pagbaluktot at sa isang iglap ay may lumitaw na bagay na kamukha ng jade disc ng paglikha. Ito ang refleksyon ng makalangit na daw, at ito rin ang katibayan na ibinigay sa iyo ng makalangit na daw. Sa pamamagitan ng bagay na ito, maaari mong gamitin ang bahagi ng mga batas ng mundo ng Honghuang. Bukod dito, sa tuwing makakasira ka ng isang sistema, ang bagay na ito ay lalong magiging totoo. Kapag naabot na nito ang tamang antas, ang jade disc na ito ay ganap na magiging isang pisikal na bagay. Sa panahong iyon, matagumpay ka na ring makatataas sa antas ng makalangit na santo. Sa madaling salita, ang jade disc na ito ay maituturing na iyong ID card sa trabaho. Ang pagkakaroon nito ay nangangahulugang formal ka nang pumasok sa Honghuang Heavenly Dao Development Group. Sa isang aspeto, isa ka na ring taong kaisa ng Dao. Ang pagiging isang Hanyuan Daluo Golden Immortal ay hindi madali, ngunit ngayon ay malinaw mo nang nakikita ang daan pasulong. Sa hinaharap, ang ninuno ng Dao ang iyong guro, at ang makalangit na Dao ang iyong boss. Sino pa sa Honghuang ang makakapantay sa iyo? Ang pagiging santo at paglampas pa sa antas ng santo ay abot kamay mo na. Sa iyong pagbulong, tila may naisip ka at agad mong pinakalma ang iyong kagalakan. Na may bakas ng kalungkutan sa mukha, nagmakaawa ka kay Ninunong Hongjun, "Guro, kailangan niyo po akong tulungan." Ang mga sistema man o ang iba't ibang makapangyarihan sa Honghuang ay hindi madaling kalaban. Kahit na dahil sa backer mo na makalangit na daw ay malakas ka na sa Honghuang. Pero dahil si Ninunong Hongjun ang iyong guro, hindi ka naman tanga para hindi gamitin ang ganoon kalakas na suporta. Sa mundo ng Honghuang, ang enerhiya ng tribulation ay nagkalat sa buong langit at lupa. Kung wala kang meritong nagpoprotekta sa iyo at ayaw mong manatiling tahimik sa loob ng iyong kuweba, kahit anong antas mo pa, malulunod ka sa tribulation at mahihirapan sa karma. Kaya naman kahit ang mga bida ng Longhan Tribulation ay ang tatlong lahi, marami pa ring ibang mga lahi at puwersa ang nadamay dito. May ilang Daluo Golden Immortal na may magandang pinagmulan ang hindi rin nakaligtas sa tribulasyong ito. Sa gitna ng tribulation, ang isip ng mga nilalang ay nabulag na ng enerhiya ng kaguluhan at ang lahat ay handa ng pumatay. Ang dugo ay nagkulay pula sa malawak na lupain ng Honghuang, isang nakakatakot na tanawin. Ang umaapaw na masamang enerhiya ay humalo sa walang hanggang tribulation na bumalat sa buong larangan ng digmaan. Sa ibabaw ng apat na dagat, ang malalaking alon ay tumaas ng walang hangin, isang napakalakas na puwersa. Isang gintong dragon na parang isang higanteng gintong palaso ang lumabas mula sa dagat. Sa likod ng gintong dragon, libu-libong miyembro ng lahi ng dragon ang sumunod ng malapitan. Habang lumilipad ang mga dragon, ang kanilang nakakabinging etenggal ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Biglang tumunog ang isang matinis at malakas na huni ng phoenix na bumasag sa katahimikan ng langit. Sa gitna ng mga ulap, hindi mabilang na mga banal na ibon sa ilalim ng pamumuno ng makulay na phoenix ang lumipad na parang mga bulalakaw. Ang grupo ng mga ibon at ang mga dumarating na dragon ay nagbanggaan ng matindi.
Ang mga kaliskis ng dragon at balahibo ng phoenix, kasama ang pulang dugo, ay parang malakas na ulan na bumagsak. Sa loob lamang ng ilang hinga, ang bahaging ito ng dagat ay nakulayan na ng dugo. Lalong tumindi ang labanan, walang nakapansin sa kakaibang kilos ng isang gintong dragon sa gilid ng labanan. Sino ako? Nasaan ako? Hindi ba't nakikipag-usap lang ako ng malalim sa Technician number 5 tungkol sa pilosopiya ng buhay? Ang gintong dragon, o sa madaling salita, ang transmigranteng si Ji Yongzhen, ay bumubulong sa sarili niya. Ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala at napalitan ng pagkalito at iba pang komplikadong emosyon. Nang makita niya ang paligid, agad niyang na-realize na nag-transmigrate siya. Habang nakikita ang tumitinding labanan, para sa kanya ang epektong ito ay sadyang napakalakas. Hindi pwede, kailangan kong tumakas. Ang likas na reaksyon ni Ji Yongzhen ay tumakbo. Ngunit bago pa niya magawa ang planong ito, isang malaking ibon ang sumalakay sa kanya mula sa likuran. Ang matatalas na kuko ng ibon ay parang bakal na naglalabas ng malamig na liwanag at bumaon sa kanyang katawan kasabay ng tunog ng hangin. Ang pagkadurog ng kaliskis, pagtilamsik ng dugo, at sakit ng pagkaputol ng buto ay tumama sa utak ni Ji Yongzhen. Isang matinding sigaw ang lumabas sa bibig ni Ji Yongzhen na umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng dagat. Dahil sa instinto ng kanyang dugo, gusto niyang lumaban pero dahil hindi pa siya sanay sa kanyang bagong katawan. Sa gitna ng kanyang gulo na isip, si Ji Yongzhen ay diretsyong nahulog sa dagat. Nang makita ito, ang mabangis na ibon na umatake kay Ji Yongzhen ay natigilan. Tinitigan nito ang kanyang mga kuko na puno ng dugo at nagpakita ng pagkalito. Kahit na nabulag na ito ng tribulation, alam nitong ang isang atake niya ay hindi dapat magkaroon ng ganoong kalakas na epekto. Naguluhan ito sa kanyang puso pero sa larangan ng digmaan ay wala itong oras para mag-isip. Pagkalipas lamang ng sandali, inisip na lang ng ibon na ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi niya namamalayan. Dahil dito, lalong lumakas ang kanyang loob at binalak pang lumaban sa tatlo ng mag-isa. Sa isang malakas na tunog, ang katawan ni Ji Yongzhen ay bumagsak sa dagat ng napakalakas. Nahulog siya sa tubig at sa huli ay dahan-daang lumubog sa kailaliman ng dagat. Dama ang matinding sakit sa likod, huminga ng malalim si Ji Yongzhen at nakaramdam ng kaunting pasasalamat. Kahit malubha ang sugat, dahil sa malakas na kapasidad ng paggaling ng lahi ng dragon, hindi ito sapat para mamatay siya. Kumpara sa makatakas sa mapanganib na larangan ng digmaan, ang ganitong sugat ay maaaring hindi naman malas. Minsan ang kamalasan ay may dalang swerte, pagpapakalma ni Ji Yongzhen sa sarili niya. Dahil pansamantala na siyang nakaligtas sa panganib, ang isip ni Ji Yongzhen ay hindi maiwasang kumalma. Ngunit sa susunod na segundo, naramdaman niya ang isang napakalaking alaala na lumitaw sa kanyang isipan. Ang sakit at pagkahilo ay paulit-ulit na tumama sa kanyang kaluluwa, at makalipas ang matagal na panahon ay kumalma rin ito. Isang buntong hininga ang lumabas sa lalamunan ni Ji Yongzhen at nagsimulang ayusin ang mga alaala sa kanyang isip. Hindi ko akalain na nag-transmigrate ako sa Honghuang at naging bahagi pa ng lahi ng dragon. Pero kung hindi ako nagkakamali, ngayon ay nasa panahon ng Longhan Tribulation. Sa panahong ito, ang lahi ng dragon ay hindi madaling mabuhay, bulong ni Ji Yongzhen nang may pagsisisi. Kahit na hindi niya alam ang eksaktong detalye ng Honghuang, may alam naman siya tungkol sa Longhan Tribulation. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan at kawalan ng magawa. Pagkalipas ng sandali, tila may naalala si Ji Yongzhen at muling nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mukha. Bakit ko ba nakalimutan ng makalangit na daw ng Honghuang? Inis niyang tinapak ang kanyang ulo. Dahil dito, ang tingin ni Ji Yongzhen ay hindi mapigil ang tumingin sa direksyon ng ibabaw ng dagat. Dahil ang sinumang nakabasa ng mga nobela tungkol sa Honghuang ay alam na ang makalangit na daw ang pinakamakapangyarihan. Kaya bilang isang ilegal na residente, natatakot siyang baka may kidlat na bumagsak at burahin siya ng tuluyan. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang sa ibabaw ng dagat ay mayroon lamang mga kaliskis at katawan ng phoenix na bumabagsak at wala namang kidlat. Nang masiguro niyang ligtas siya, kumalma siya ng kaunti at hindi na nag-aksaya ng panahon. Inayos niya ang kanyang isip at agad na sumunod sa mga karaniwang paraan sa mga nobela para manumpa.
Mula ngayon, wala nang Ji Yongzhen, tanging ang dragon na si Ao Jia na lamang, formal niyang idineklara sa makalangit na daw. Ngunit sa isang mataas na bundok na hindi kalayuan dito, may isang taong tumatawa hanggang sa lumuha ang mga mata. Bilang isang ilegal na residente at isang potensyal na pag-anti, may lakas pa siyang magdeklara ng kanyang pag-iral sa makalangit na daw. Para lang siyang naghahanap ng ikamamatay niya, palihim na pangungot siya ng tao sa bundok. Bilang ninuno ng mga transmigrante, natural na mayroon kang ilang espesyal na kakayahan. Isa na rito ang kakayahang malaman kung may bagong transmigrante na dumating. Ngunit hindi mo muna siya pinatay, sa halip ay pinanood mo lang ang bawat kilos niya. Pagkatapos ng usapan niyo ng guro mong si Ninunong Hongjun, inalis niyo ang ideya na direktang patayin ang sistema. Dahil kung kayang pasukin ng sistema ang Honghuang para man-ira, maaari ring lamunin ng Honghuang ang sistema para palakasin ang sarili nito. Ang bawat sistema sa simula ay napakahina at kailangan ng host para gumawa ng mga misyon at kumuha ng nutrisyon. Kapag ang sistema ay lumaki na, aalis ito sa Honghuang dala ang maraming enerhiya o kaya naman ay sasakupin ang mundo. Ang kailangan mong gawin ay pakainin ang sistema sa maliit na halaga at anihin ito kapag lumaki na ito. Sa madaling salita, ang sistema ay parang halaman o hayop sa isang farm. At ikaw ang magsasaka, ang tagapag-alaga, at ang may-ari ng farm na naghihintay ng ani. Pinunasan mo ang iyong mga mata at muling tumingin sa screen ng liwanag. Sa ibabaw ng dagat, ang itanggal ng dragon at huni ng phoenix ay umabot sa langit, puno ng dugo at masamang enerhiya. Sa ilalim ng dagat, nararamdaman ni Ji Yongzhen ang paghilom ng kanyang sugat at nagsimulang magplano. Nag-isip siya sandali at binalak ng umalis dito at hindi na magtagal. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pananatili rito ay hindi isang matalinong desisyon. Hindi na siya pwedeng bumalik sa Dragon Palace dahil siguradong magiging panggatong lang siya sa laban. Mas mabuting maghanap ng tagong lugar at magtago muna habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang apat na dagat ay napakalawak, basta't mag-iingat ako, siguradong hindi ako makikita. Kapag natapos na ang Longhan Tribulation o kapag umabot na ako sa antas ng daluho, tsaka na ako lalabas, hindi ba't kay ganda yun? Habang nagpaplano, mabilis na nakapagdesisyon si Ji Yongzhen. Ngunit isang matinding pagkahilo ang biglang tumama sa kanyang isip. Pagkatapos, isang malamig at mekanikal na boses ng sistema ang tumunog sa kanyang isip, na-detect ang host, gusto mo bang mag-bind? Ito ang sistema. Hahaha, ako, si Ji Yongzhen, ay tunay na pinili ng langit. Ang pagsakop sa Honghuang at pagkakaroon ng maraming asawa ay abot kamay ko na, tuwang-tuwang isip ni Ji Yongzhen. Hindi na siya naghanap ng tahimik na lugar at agad sumagot sa kanyang isip, mag-bind ka na, bilisan mo. Sistema ng maraming anak, maraming pagpapala, Bozi Duafu System, ay nagbibind, matagumpay ang pagbind, muling tumunog ang boses. Inilalabas ang misyon, makipagtalik sa isang nilalang. Pagkatapos ng misyon, ang gantimpala ay isang patak ng asensyang dugo ng ninunong dragon. Sistema ng maraming anak, maraming pagpapala, makipagtalik sa isang nilalang, gantimpala ay isang patak ng asensyang dugo ng ninunong dragon. Mahinang inulit ni Ji Yongzhen ang sinabi ng sistema, at may bakas ng sigla na lumitaw sa kanyang mga mata. Para sa isang veteranong tulad ni Ji Yongzhen, marami ng sistema sa iba't ibang mundo. Pero ang sistemang tulad nito na nagpapalakas sa pamamagitan ng paggawa ng harem ang pinaka-nakakaakit para sa kanya. Isang pakikipagtalik lang ay makakakuha na agad ng isang patak ng asensyang dugo ng ninunong dragon, napakalaking biyaya nito. Sa tulong ng sistemang ito, hindi na mahirap ang pag-akyat sa dakilang landas at ang pagsakop sa Honghuang. Naghalo-halo ang iba't ibang emosyon sa mga mata ni Ji Yongzhen, labis ang kanyang kagalakan. Dahil tinanggap niya ang mga alaala ng orihinal na katawan, alam ni Ji Yongzhen kung gaano kamisteryoso at kahalaga ang asensyang dugo ng ninunong dragon. Kahit na bahagi siya ng lahi ng dragon, hindi siya direktang galing sa dugo ng ninunong dragon, isa lamang siyang ordinaryong dragon sa libu-libong iba pa. Ang dugong dragon ay nagbigay kay Ji Yongzhen ng napakalakas na talento sa pagsasanay. Ngunit ang kakulangan ng dugo ng ninunong dragon sa kanyang katawan ang naglilimita sa kanyang potensyal.
Ngayong may pagkakataon na siyang makuha ito ng napakadali, ayaw na niyang mag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad siyang tumingin sa paligid para maghanap ng angkop na target para sa kanyang misyon. Sabi nga nila, ang mga dragon ay likas na mapusok, at bagamat may kaunting kalabisan ang kasabihang ito, may katotohanan din naman ito. Para sa lahi ng dragon, walang hadlang sa pakikipagtalik sa ibang uri at wala ring pinipiling itsura. Sa mata ng mga dragon, ang lahat ng bagay ay maaaring maging kapareha, walang anumang limitasyon. Dahil na rin sa lakas ng kanilang katawan at mataas na tsansang magkaanak, nabuo ang ganitong reputasyon. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama para suriin ang paligid, ngunit unti-unting lumamig ang kanyang pananabik. Maya-maya, ang pananabik ay napalitan ng pagkalito sa kanyang mukha. Siguro dahil sa nagaganap na labanan ng mga dragon at phoenix, wala ni isang babaeng nilalang sa paligid na ito. Hindi ako naniniwala na sa lawak ng 4 na dagat ay wala akong mahahanap na kahit isang babaeng isda. Napangisi si Ji Yongjen at ang kanyang gintong katawan ay mabilis na lumangoy na parang isang gintong laso. Sa isang kisap mata, nawala na siya sa bahaging iyon ng dagat. Sa parehong oras, sa tuktok ng isang bundok, isang malaking screen ang nakalutang sa hangin na parang isang sinehan. Nakatingin ka sa papalayong si Ji Yongjen, at may bakas ng pagkapukaw sa iyong mga mata. Inaas mo ang iyong kaliwang kamay, binuksan ang iyong mga daliri, at isang misteryosong jade plate ang unti-unting lumitaw sa iyong palad. May banal na liwanag na dumadaloy sa jade plate, naglalabas ng isang hindi pangkaraniwang aura. Sa isang isip mo lang, isang transparent na screen ang lumitaw sa harap ng jade plate. Sa screen ay malinaw na nakasulat, Transmigrant Number 1, Ji Yongjen. Nakakabit ang sistema ng maraming anak, maraming pagpapala, ang impormasyon ay kitang-kita. Ang sistema ay tinaguriang sadyang ginawa para sa mga Meniakis, isang uri ng sistema na pinapangarap ng maraming lalaki. Ang mga misyong ibinibigay ay may kinalaman sa pakikipagtalik, kaya hindi ganoon kahirap. Dahil sa kadalian ng misyon at laki ng gantimpala, pansamantala itong itinalaga bilang isang Class B na sistema. Kung ituturing ang mundo ng Honghuang bilang isang bansa, ang makalangit na daw ang siyang gobyerno at batas nito. Napakataas ng katayuan ng makalangit na daw, hindi ito matitinag at ito ang nagpapatakbo sa direksyon ng Honghuang. Ngunit hindi nito kayang asikasuhin ang bawat maliit na detalye sa Honghuang, kaya naman nagkaroon ng mga santo na tumutulong dito. Sa oras na ito, ikaw ang nagsisilbing espesyal na tauhan ng malaking organisasyong ito para asikasuhin ang mga transmigrante. Kahit na hindi ka kasing lakas ng iyong amon na si Makalangit na daw, mas mabilis at epektibo ka naman sa partikular na trabahong ito. Bilang pinuno ng mga transmigrante, ang jade plate sa iyong kamay ang nagsisilbing rehistro nila. Sa tulong ng Makalangit na daw at sa iyong espesyal na katayuan. Hindi na mahirap para sa iyo na malaman ang impormasyon tungkol sa mga transmigranteng ito. Interesante, ang ganitong sistema ay sadyang bagay na bagay sa lahi ng dragon, mahina mong sambit. Ang iyong paningin ay tumagos sa oras at espasyo patungo sa malawak na 4 na dagat. Napangiti ka ng bahagya at ang iyong anyo ay dahan-daang naglaho hanggang sa tuluyan kang mawala sa tuktok ng bundok. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo madaling malalaman ang eksaktong misyon na ibinibigay ng sistema. Kahit na kaya mong piliting pasukin ng impormasyon ng sistema, maaari itong makahalata. Ngunit bilang pinuno, dahil mas malakas ka kaysa sa ibang transmigrante, kaya mong malaman ang iniisip ng mga transmigrante nang walang anumang hadlang. Kaya naman, ang bawat susunod na kilos ni Ji Yongjen ay malinaw mong nalalaman. Isang gintong liwanag ang mabilis na gumagalaw sa ilalim ng dagat nang walang tiyak na direksyon. Hihinto lamang ang gintong liwanag na ito kapag may nakitang babaeng nilalang. At agad itong pupulupot na parang ahas na nanghuhuli ng biktima. Pang-anim na ito, sabi ni Ji Yongjen habang nakatingin sa isang babaeng yaksha na parang naging pilipit ang katawan. Kahit na kaya ng mag-anyong tao ni Ji Yongjen o paliitin ang kanyang katawan para makipagtalik. Dahil sa kanyang instinct, tuwing gagawin niya ito ay hindi niya mapigil ang maging isang buong dragon. Ang lahi ng dragon ay ang hari ng 4 na dagat, kaya hindi na kailangang sabihin pa kung gaano kalakas ang kanilang katawan.
Dahil hindi rin kayang pilitin ni Ji Young-jen ang mga mas malakas sa kanya, sa mga mahihinang babae lang siya nakakaisa. Dahil sa mga dahilang ito, wala pa ring babaeng nilalang ang nakakatapos sa pakikipagtalik sa kanya. Hindi ko akalain na ang pagiging sobrang lakas ay isa ring problema, naisip ni Ji Young-jen. Pero agad itong napalitan ng pagmamayabang. Sino ba namang lalaki ang magrereklamo dahil sa sobrang lakas? Sa dagat na ito, maraming nilalang, hindi ako naniniwalang wala akong mahahanap na kayang tumanggap sa akin. Nagmura si Ji Young-jen at pumili ng panibagong direksyon para magpatuloy sa paghahanap. Ang lahi ng dragon ay naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang at nakikita ang ganda ng bawat uri. Kahit na tao pa si Ji Young-jen noong nakaraang araw at may normal na panlasa ng tao. At kahit na may kaunting kakaibang hilig siya, hindi siya gagawa ng bagay na labas sa kanyang uri. Ngunit ngayong naging dragon na siya, hindi na siya ang dating Ji Young-jen, isa na siyang tunay na mapagmahal na hari ng karagatan. Habang naghahanap siya ng target, tapos mo na ang iyong obra at tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi ko akalain na ang Longhan Tribulation na ito ay ganito katindi, talagang nakakatakot. Dahil wala na siya sa ilalim ng impluwensya ng masamang enerhiya, ramdam na ni Ji Young-jen ang kilabot ng tribulation. Sa pagdama sa masamang enerhiya na bumabalot sa langit at lupa, nakaramdam siya ng matinding takot at paggalang. Ang lakas ang pinakaimportante, kailangan ko na talagang makahanap ng makakasama sa pakikipagtalik. Habang bumubulong si Ji Young-jen, bigla siyang napatigil na tila may naramdaman siya. Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa at agad na lumangoy patungo sa timog kanluran. Pagkalipas ng 10 minuto, huminto na si Ji Young-jen sa kanyang paglangoy. Titig na titig siya sa malaking nilalang sa harap niya, puno ng pananabik. Isang nilalang na mukhang balyina ang dahan-daang lumalangoy sa dagat, may haba na 100 metro. Ang nilalang na ito ay balot ng matitigas na kaliskis at mukhang napakalakas. Sa likod nito, maraming malalambot na galami ang malayang gumagalaw kasabay ng agos ng tubig. Ang mga galami na iyon ay parang mahaba at itim na buhok ng isang magandang babae na nagbibigay ng kakaibang tukso. Hahaha, ikaw na ang hinahanap ko. Malakas na tawa ni Ji Young-jen sa sobrang tuwa. Siyempre, tungkol sa bahaging ito, pakiramdam mo ay kailangan mong ipaliwanag ang iyong panig. Dahil magkaiba ang pananaw nyo, ang ganitong eksena ay hindi man lang nagbibigay ng anumang ideya sa iyo. Sa madaling salita, parang nanonood ka lang ng Animal Planet, tinitingnan mo lang ito bilang isang obserbasyon. At ang pagiging tagapanood mo ay para lamang mapatunayan ng ilan sa iyong mga hinala. Sa isang isip mo lang, isang hindi nakikitang pluma ang sumusulat sa jade plate. Hinala 1, ang Class B na sistema ay hindi mabeberipika ang target ng transmigrante o baka wala itong pakialam sa pagkakakilanlan nito. Ang Class B na sistema ay dapat sumusunod sa isang simpleng loika kapag nagbibigay ng misyon. Ang layunin mo sa pagpunta rito ay para mas maintindihan ang mga sistemang ito na sumasakop sa mundo. Kasabay ng tunog ng sistema, isang patak ng nagniningning na pulang dugo ang lumitaw sa loob ng katawan ni Ji Young-jen. Kung titingnang mabuti, may maliliit na hugis ng dragon na dahan-daang gumagalaw sa loob ng dugo. Imbes na dugo, ang likidong ito ay mas mukhang isang maliit at magandang itlog ng dragon. Ang ninunong dragon ang pinuno ng lahi ng dragon sa 3 lahi, at ang laki nito ay maihahalin tulad sa isang buong mundo. Ang dami ng dugo sa katawan ng ninunong dragon ay hindi kayang isipin at napakalalim nito. Kahit na tinatawag itong asensyang dugo, ang pinagmulan nito ay hindi katulad ng ordinaryong dugo. Ang tinatawag na asensyang dugo ng ninunong dragon ay ang bunga ng kanyang antas ng lakas, kapalaran, at iba pang kapangyarihan. Kahit para sa ninunong dragon mismo, ang asensyang dugo na ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ang asensyang dugo sa katawan ng ninunong dragon ay siguradong hindi lalampas sa 36 na patak. Sa paglitaw ng asensyang dugo ng ninunong dragon, naramdaman ni Ji Young-jen ang napakalakas na enerhiya na kumakalat sa kanyang katawan. Ang asensyang dugo ay dahan-daang humahalo sa kanyang sariling dugo patungo sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat madaanan nito ay nagkakaroon ng bahagyang gintong liwanag. Matapos maabsorb ang asensyang dugo, umabot na si Ji Young-jen sa antas ng Golden Immortal Peak.
Maya-maya, biglang bumukas ang kanyang mga mata at may gintong liwanag na lumitaw dito. Nang mawala ang liwanag, napalitan ito ng labis na kagalakan. Mula sa gitnang antas ng Golden Immortal patungo sa peak, ang asensyang dugo ng ninunong dragon ay talagang napakaganda. Dama ang bago at malakas na katawan, masayang nagmamasid si Ji Yongjen. Sa pag-iisip sa gantimpala ng susunod na misyon, muli siyang nagkaroon ng matinding sigla. Sayang at hindi ka isang dragon, huwag kang mag-alala, magiging responsable ako sa iyo. Kapag naging santo na ako, babalik ako rito para hanapin ka. Tumingin siya sa malaking katawan ng balyena. Nag-iwan si Ji Yongjen ng isang linyang pang-scumbag. Pagkatapos, wala siyang pag-aalinlangang tumalikod at umalis. Ang kanyang katawan ay naging gintong liwanag at biglang naglaho. TSK, ang sistemang maraming anak, maraming pagpapala na ito ay bagay na bagay talaga sa kanya. Habang pinapanood ang papalayong si Ji Yongjen, napabuntong hininga ka. Ginalaw mo ang iyong kaliwang kamay patungo sa direksyon ng malaking balyena. Nakita ang mabilis na pagliit ng laki nito habang papalapit sa iyo. Nang mahulog ito sa iyong palad, kasing laki na lamang ito ng isang itlog. Pagkabukas ng iyong kamay, isang itim na insekto ang tahimik na nakahiga sa iyong palad. Palinaw na ang balyena kanina ay nagmula sa insektong ito. Habang nakatitig sa itim na insektong iyon na may mga kakaibang disenyo. Hindi mo mapigil ang mapangiti at ang iyong mga mata ay nagpapakita ng panunukso. Kung malalaman lang ng iba na ang tanyag na mabangis na hayop na Shitian Worm Mother ay napatulan ng isang maliit na dragon na nasa antas lang ng Golden Immortal. Hindi ko alam kung ano ang maiisip ng mga makapangyarihang pinatay nito. Sa maraming tribulation ng Honghuang, kahit maaga ang Longhan Tribulation. Hindi ito ang kauna-unahan, bago ito ay mayroon pang Beast Tribulation. Ang naging kalaban noon ay ang mga mabangis na hayop na galing sa mga namatay na demonyong Diyos. Kahit na nalutas na ito ni Hongjun at ng iba pang mga sinaunang Diyos. Mayroon pa ring mga naiwan, at ang Shitian Worm Mother sa kamay mo ay isa sa mga iyon. Ngayon na ginamit ito bilang isang balyena, maaari itong ituring na isang uri ng basura. Tiningnan mo ang Shitian Worm Mother. Ginamit mo ang iyong banal na pandama para suriin ang bawat bahagi ng katawan nito. Ayon sa iyong hinala, ang misyon na ibinibigay ng sistema ay may tiyak na layunin. Hindi ito magbibigay ng asensyang dugo ng ninunong dragon ng walang dahilan. Kahit na ang asensyang dugo ng ninunong dragon ay direktang lumitaw sa katawan ni Ji Yongjen. Hindi pa rin ito makakatakas sa iyong pandama. Ngunit sa iyong pandama, ang asensyang dugo na ibinigay ng sistema ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Tila may kulang na bagay rito. Pagkalipas ng 3 minuto, binawi mo ang iyong banal na pandama at muling lumitaw ang Jade Plate. Lumitaw ang mga salita, hinala 2, ang asensyang dugo ng ninunong dragon na ibinigay ng sistema ay hindi orihinal na galing sa mundong ito. O sa madaling salita, sa ngayon ay hindi pa ito bahagi ng mundong ito. Hinala 3, ang layunin ng sistema sa pagbibigay ng misyong ito ay para makuha ang ilang katangian ng mga nilalang sa mundong ito. Parang isang ilegal na residente na gustong magkaroon ng legal na pagkakakilanlan. Pagkatapos may sulat ang huling salita, ang Jade Plate ay naglaho na parang bula. Hawak mo ang Shitian Worm Mother habang nakatingin sa direksyon ni Ji Yongjen, nag-iisip ng malalim. Sa iyong pagsusuri, napansin mong ang aura ng mundong Honghuang sa Shitian Worm Mother ay naging napakanipis. Walang duda, ang ganitong pagbabago ay pakana ng sistemang maraming anak, maraming pagpapala. Dahil sa sinabi ni Gerong Hongjun na hindi lang isa ang Honghuang sa walang hanggang kaguluhan. May dahilan ka para maghinala na ang asensyang dugo na ibinigay kay Ji Yongjen ay galing sa ninunong dragon ng ibang Honghuang, at ang dugong iyon ay premyo ng nasabing sistema. Siguradong hindi nito gustong laging maubos ang sarili nitong supply. Kung tama ang hinala ko, pagkatapos ng pangalawang misyon, kikilos na ang sistema. Ibig sabihin, ang asensyang dugo na ibibigay sa pangatlong misyon ay dapat kukunin mula sa ninunong dragon ng Honghuang na ito. Mukhang oras na para makipagkita sa tanyag na ninunong dragon na ito. Pagkaalis mo, isang matikas na lalaki na nababalot ng masamang enerhiya
ang biglang lumitaw sa bahaging ito ng dagat mula sa isang bitak sa espasyo. Sa kanyang pagtingin, nagkaroon ng kakaibang alon sa dagat na ito. Ang oras sa sandaling ito ay nagsimulang bumalik sa nakaraan, lumitaw ang mga anino ng mga nangyari. Ang lahat ng nangyari sa lugar na ito ay nagsimulang magpakita muli. Malinaw na may napansin ang lalaking ito. Gusto niyang ibalik ang oras para malaman ang totoo, ngunit nang umabot ang oras sa sandaling nandoon ka. Biglang nang inig ang espasyo at sa gulat ng lalaki, sumabog ito na parang bula. Interesante, hindi ko akalain na bukod sa amin ni Hongjun ay may lilito pang pangatlong tao. Lalong gumaganda ang mga pangyayari. Kahit nabigo ang kanyang balak na ibalik ang oras, hindi nagalit ang lalaki. Sa halip, may bakas ng interes sa kanyang mukha habang tumitingin sa paligid at tumawa ng mahina. Pagkatapos ay naglaho na siya. Sa parehong oras, sa itaas ng Dragon Palace habang balak mong pumasok, parang may naramdaman ka. Nagbago ang iyong mukha at medyo nagulat ka sa iyong sinabi. Ang ninunong demonyo na si Luo Hao, bakit siya lilito? Maaaring hindi ka kasing lakas niya sa pakikipaglaban. Pero dahil sa suporta mo sa makalangit na daw, hindi ka matatalo ng isang ordinaryong daluwo. Sa oras na ito, naramdaman mo na ang presensya ni Luo Hao. Tama, ang mga bida sa Longhan Tribulation ay ang tatlong lahi. Pero sa likod nito ay si Luo Hao ang nagpaplano ng lahat. Ang paglitaw ko ay parang isang hindi inaasahang hadlang sa kanyang plano. Bilang ninunong demonyo, natural lang na maramdaman niya ito, kaya hindi na nakakapagtaka. Nang maintindihan mo na ang nangyayari, unti-unting kumalma ang iyong isip. Isinantabi mo muna ito at tiningnan ang malakas na proteksyon ng Dragon Palace. Pumakbang ka ng dahan-dahan at pumasok sa loob, may mga alon na lumitaw sa proteksyon nito. Parang tubig lang ito na hindi nakapagbigay ng anumang hadlang sa iyo. Ang mundong Honghuang, na nilikha ni Pangu, ay napakalawak at hindi kayang sukatin. Kahit ang lakas ng isang Taiyi Golden Immortal ay hindi sapat para malaibat ang buong Honghuang. Sa mundong ito, mas malawak ang 4 na dagat kaysa sa lupa. Kaya naman, hindi na kailangang sabihin pa kung gaano kayaman ang Dragon Palace. Bilang may-ari ng napakaraming kayamanan, pagkatapos ng tribulation, hihina ang lakas ng Dragon Palace. Kung wala silang sapat na lakas para protektahan ang kanilang sarili, magiging parang isang bata lang silang may dalang gintong Bar Isles. Mula sa Longhan Tribulation hanggang sa panahon ng Journey to the West, maraming malalakas na nilalang ang nagnakaw sa kanila. Ngunit kahit dumaan ang mahabang panahon ng paghina, kilala pa rin ang lahi ng dragon sa yaman noong panahon ng Journey to the West. Mayroon silang pera at mga kayamanan. Dahil gusto mong kumuha ng maagang bayad, habang naghihintay kay Ji Yongzhen. Nilaibat mo ang Dragon Palace, syempre, wala kang kinuha kahit isang kayamanan dito. Nilagyan mo lang ng iyong marka ang ilang mga kayamanan na itinadhana para sa iyo. Para ikaw ang magkaroon ng pinakamataas na awtoridad sa mga ito. Pagkalipas ng 3 buwan, sa loob ng isang silid ng kayamanan, dahan-dahan mong iniangat ang iyong ulo mula sa isang bundok ng ginto. Tumingin ka sa screen ng liwanag, kung saan makikita si Ji Yongzhen na may 2 babae sa kanyang tabi. Ang mga babae ay halos walang suot na damit at mukhang napakabata. Ngayon, perpekto ko nang nakokontrol ang katawang ito, naisip ni Ji Yongzhen. Nakuha ko na ang lahat ng kakayahan ng orihinal na katawan at kaya ko nang manatili sa anyong tao habang nakikipagtalik. Ngayon ay nasa antas na ako ng Taiyi Golden Immortal, at dahil sa aking pagsasanay sa Chaos Dragon Emperor Scripture. Kahit sa lahi ng dragon na puno ng malalakas, maaari na akong kilalanin. Ang gantimpala sa pangatlong misyon ay 5 patak ng asensyang dugo ng ninunong dragon, at kasama ang 4 na nakuha ko noon. Pagiging 9 na ito, ang dugong ito ay magiging katulad na ng direktang anak ng ninunong dragon. Baka malampasan ko pa sila, at magiging sulit ang pagbalik ko sa lahi ng dragon. Puno ng pananabik ang bawat salitang binibitawan ni Ji Yongzhen. Para sa isang lahi na tulad nito, napaka-importante ng antas ng iyong dugo. Ang ilang miyembro na may mahinang dugo ay maaaring maging kabilang sa maharlikang pamilya. Kung mapapalakas nila ang kanilang dugo, oras na para tanggapin ang pangatlong gantimpala. Habang pinipigilan ang kanyang kagalakan, tumingin si Ji Yongzhen sa 2 babae.
Pagkatapos ay naglaho siya na parang liwanag mula sa silid na iyon. Dahil sa mga nakaraang karanasan, hindi nagmadali si Ji Yongjen na tanggapin ang asensyang dugo. Naghahanap muna siya ng isang tahimik na lugar at nag-anyong dragon bago humiga. Saka lamang niya kinausap ang sistema para tanggapin ang gantimpala. Sa parehong oras, isang kakaibang enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Ji Yongjen. Tumagos ito sa oras at espasyo at sa isang kisap mata ay binalot ang buong Dragon Palace. Sa wakas, hindi na niya napigil ang kumilos, napangiti ka nang makita ito. Agad kang lumitaw sa itaas ng pangunahing bulwagan ng Dragon Palace at tiningnan ang loob nito. Makikita sa isang malaking upuan na may 5 kulay ng liwanag ang isang napakalaking gintong dragon. Kasabay nito, isang hindi nakikitang enerhiya ang mabilis na dumating mula sa kawalan. Sa isang sandali ay lumitaw ito sa harap ng ninunong dragon, malinaw na balak ng sistema na piliting kumuha ng dugo. Sa loob ng Dragon Palace, ang ninunong dragon na parang isang mahabang bundok ay nakaupo sa kanyang malaking upuan. Biglang bumukas ang kanyang malalaking mata at may 2 gintong liwanag na lumabas mula rito. Yuan Feng, naglakas loob kang pumasok sa aking Dragon Palace, ngayong araw ay hindi ka na makakalabas. Kasabay ng isang malakas na eightengal na umabot sa langit, maraming simbolo ang lumitaw mula sa kawalan. Sa isang sandali, nabuo ang isang napakalakas na sinaunang array. Nang lumitaw ang array na ito, malinaw mong naramdaman na ang Dragon Palace ay naging isang hiwalay na mundo mula sa Honghuang. Sa mundong ito, ang ninunong dragon ang nagsisilbing parang makalangit na daw. Nang mabuo ang array, ang mundong ito ay naging isang kulungan na hindi maaaring pasukin o labasan. Malinaw na ang mapagmataas na ninunong dragon ay hindi balak na gumamit ng nakakarami para lumaban. Bukod doon, may kinalaman din ito sa kanilang lakas, ang ninunong dragon at Yuan Feng ay parehong nasa peak ng daluho. Kahit sabihing may lakas na silang parang santo, ang mga dragon na mas mahina sa kanila ay hindi makakatulong sa labanang ito. Maaari pa silang maging pabigat sa labanan. Patuloy na sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng bulwagan. Ngunit kahit anong gawin ng ninunong dragon, hindi niya makita ang anyo ni Yuan Feng. Nararamdaman lang niya ang aura nito na bumabalot sa buong bulwagan. Yuan Feng, bakit kailangan mong magtago? Dahil naglakas loob kang pumunta sa aking Dragon Palace. Lumaban ka sa akin ng tapat. Hindi na napigilan ng ninunong dragon ang kanyang galit. Muling umatungal ang kanyang boses sa loob ng Dragon Palace hanggang sa manginigang espasyo. Mali ba ang aking naramdaman? Isang pagdududa ang lumitaw sa mga mata ng ninunong dragon. Pero agad niya itong itinatwa dahil kabisado niya ang aura ni Yuan Feng mula sa kanilang mga labanan. Bilang ninuno ng lahi ng Phoenix, ang kanyang aura ay kakaiba. Para sa ninunong dragon, walang sino man sa Honghuang ang makakagaya sa aurang iyon ng ganoon kaperpekto. Napangisi ang ninunong dragon at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit. Para sa kanya, ang ginagawang ito ni Yuan Feng ay isang panghihiya na hindi niya matatanggap. Isang hindi mailarawang presensya ang kumalat mula sa ninunong dragon. May mga pulang kidlat na lumitaw sa loob ng bulwagan at sa ibabaw ng dagat ay tumaas ang malalaking alon kahit walang hangin. Isang matinding bigat ang naramdaman ng lahat ng nilalang sa dagat sa loob ng libu-libong milya mula sa Dragon Palace. Ang lahat ay nanahimik na lamang. Ang buong dagat sa sandaling ito ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Walang sino man ang naglakas loob na kutsain ang ninunong dragon mula nang magsimula ang Longhan Tribulation. Ang ugali ng ninunong dragon ay naging mas magagalitin, kahit ang kanyang mga anak ay hindi makapagsalita ng malakas sa harap niya. Sa takot na baka makagawa sila ng pagkakamali. Siyempre, hindi lang ang ninunong dragon ang nagbago ang ugali, kundi pati na rin si Yuan Feng at Shi Qilin. Kasama ang hindi mabilang na miyembro ng 3 lahi at iba pang nilalang sa Honghuang na naapektuhan ng tribulation. Sa ilalim ng antas ng santo, ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng tribulation. Sa loob ng bulwagan, tahimik mong pinapanood ang nagagalit na ninunong dragon. Dahan-dahan kang umiiwas sa kanyang banal na pandama na patuloy na naghahanap. Mukhang ang supply ng sistemang maraming anak, maraming pagpapala ay mas marami kaysa sa iniisip ko. Sa ganitong paraan,
Siguradong susunod na ang kapangyarihan ng kilin. Nararamdaman mo ang mahinang aura ni Yuan Feng sa loob ng bulwagan. Kung hindi ako nagkakamali, ang layunin ng sistemang iyon ay galitin ang ninunong dragon. Malamang ay susunod na silang kukuha ng asensyang dugo ng ninunong dragon. Hinawakan mo ang iyong baba habang nakatingin sa mga nangyayari sa bulwagan. Yuan Feng, dahil ayaw mong lumitaw, pupunta ako sa teritoryo ng mga Phoenix. Titingnan ko kung makakatago ka pa, galit na sigaw ng ninunong dragon. Ang kanyang napakalaking katawan ay gumalaw at may mga itim na bitak na lumitaw sa espasyo sa paligid niya. Habang lumalaki ang mga bitak, sa huli ay sumabog ito na parang isang salamin. Hindi ka pa rin ba kikilos? Kung hindi pa, aalis na ako. Nararamdaman mo ang aura ni Yuan Feng sa loob ng bulwagan, at may lilang liwanag na lumabas sa iyong mga mata. Eksakto nang papasok na ang ninunong dragon sa bitak ng espasyo, ang aura ni Yuan Feng sa bulwagan ay mabilis na nag-ipon at naging isang karayom na hindi nakikita ng mata. Mabilis itong tumusok sa leeg ng ninunong dragon. Ang ganitong paraan ay hindi makakaligtas sa banal na pandaman ng ninunong dragon, ngunit bilang hari ng mga dragon, hindi niya ito pinansin. Inakala niyang ang maliit na aura ni Yuan Feng ay hindi kayang samugat sa kanyang katawan. Akala niya ay wala lang iyon, pero bago pa siya makagawa ng paraan, biglang nagbago ang mukha ng ninunong dragon. Sa kanyang mukha na puno ng dangal at pagmamalaki, ay may lumitaw na gulat. Ang karayom ng aura ay pumasok sa kanyang katawan nang walang anumang hadlang. Bago pa siya makagawa ng depensa, ang manipis na aura ay humalo na sa kanyang katawan. Parang isda sa dagat o ibon sa langit, bigla itong naglaho ng walang bakas. Bakit nangyari ito? Ginamit niya ang kanyang malakas na banal na pandama sa loob ng kanyang katawan. Ang mukha ng ninunong dragon ay naging seryoso at madilim. Siya ang ninunong dragon, ang kauna-unahang dragon sa Honghuang na may napakataas na antas ng dugo. At ngayon, mayroong isang bagay na perpektong humalo sa kanyang dugo. Nagpadalos-dalos ang ninunong dragon, malinaw na ang tinatawag na aura ni Yuan Feng ay balat kayo lang ng sistema. Ang pinagmulan ng aurang iyon ay mula sa ninunong dragon ng ibang Honghuang, kaya sa isang banda. Pareho sila ng pinagmulan kaya naman madali itong humalo sa katawan ng dragon. Kung naging maingat lang ang ninunong dragon, hindi sana madaling nagtagumpay ang sistema. Sayang lang at masyado siyang naging kampante kaya nakahanap ng pagkakataon ang sistema. Yuan Feng, Yuan Feng. Ang galit na sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong apat na dagat. Ramdam ng lahat ng nilalang sa dagat ang galit ng ninunong dragon, kahit si Yuan Feng na nasa napakalayong lugar ay naramdaman ang hinanakit ng ninunong dragon. Kahit naguluhan siya, hindi na niya ito pinansin. Ang ninunong dragon na nakaramdam ng matinding kahihiyan ay hindi basta-basta mananahimik, balak niyang sugurin ang teritoryo ng mga Phoenix para makipaglaban hanggang kamatayan, pero bago pa siya makakilos, ang kanyang katawan ay hindi na niya makontrol, may problema sa kanyang asensyang dugo. Bakit nangyari ito? Bakit biglang nagwala ang aking asensyang dugo? Nanliit ang kanyang mga mata habang bumubulong sa bakanteng bulwagan ng may gulat. Wala nang oras para maghayganti, agad siyang humiga sa sahig at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang kaguluhan ng kanyang dugo. Sa kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad, ay makikita na ngayon ang malinaw na pagkalito. Para sa mga sinaunang Diyos ng Honghuang, ang asensyang dugo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanilang antas ng kapangyarihan. Dahil kung mawala ang antas, hihina lang sila pero hindi mamamatay. Maaari pa silang magsanay muli, ngunit ang asensyang dugo ay konektado sa kanilang buhay at lakas. Kaya sa harap ng ganitong pangyayari, kahit ang ninunong dragon ay hindi mapigil ang mag-alala. Pinapanood mo ang mga pagbabago at nag-iisip ka. Ang unang misyon ay para makakuha ng legal na pagkakakilanlan sa Honghuang para hindi mahalata. Ang pangalawang misyon ay makipagtalik sa isang may dugong dragon para makasabay sa mga lokal na dragon, bilang paghahanda sa pag-atake sa ninunong dragon. Ang pangatlong misyon ay pakikipagtalik sa isang babaeng dragon para palalimin ang koneksyong ito. Mukhang balak ng sistema na dahan-daang sakupin ang Honghuang. Isa itong mahabang proseso, pero kung hindi lang naging kampante ang ninunong dragon,
at hindi naging matagumpay ang sistema sa pag-atake nito, hindi sana agad makakakuha ng balik ang sistema. Ibig sabihin, ito ay isa pa lamang pagsubok. Habang nakatago, tinitingnan mo ang ninunong dragon. Sa kasalukuyang kalagayan ng sistema, siguro ay hindi rin ganoon karami ang supply nito. Hindi ito lalampas sa 3 beses. Habang nag-iisip, nalibot mo na ang malaking katawan ng ninunong dragon. May kakaibang enerhiya sa iyong kamay. Binalot mo siya nito, at unti-unting nabuo ang isang kakaibang harang na hindi katulad ng isang ordinaryong array. Kasabay ng isang malakas na Eitengal, naramdaman mo na. Ang bahagi ng enerhiya sa loob ng ninunong dragon ay nagsimulang lumabas. Ngunit ang enerhiyang iyon na dati ay walang kulay, ngayon ay may kahalong kulay pula. Asensyang dugo ng ninunong dragon. Sistema ng Dragon Ocean, ikaw na ang bahala sa susunod. Napangiti ka at binuksan ang iyong kamay, isang lilang tuldok ng liwanag ang lumitaw. Isang hindi nakikitang alon ng hamarang sa enerhiyang gustong tumakas. Sa parehong oras, ang enerhiyang may dalang dugo ay parang tubig na sumipsip sa isang sponge. Tama nga ako, nagningning ang iyong mga mata nang makita ito. Napangiti ka habang ang iyong anyo ay dahan-daang naglaho sa loob ng Dragon Palace. Halos kasabay ng iyong paglaho, ang malalaking gintong mata ng ninunong dragon ay biglang bumukas. Isang matinding galit ang nagniningas sa loob nito. Sa isang tahimik na sulok ng dagat, si Ji Yongzhen ay nakahiga sa isang malalim na bahagi sa anyong dragon. May gintong liwanag na lumilitaw sa kanyang katawan habang siya ay humihinga. Ang kanyang awtoridad bilang dragon ay unti-unti ring lumalakas. Malinaw na sa oras na ito, ginagamit ni Ji Yongzhen ang asensyang dugo na ibinigay ng sistema. Siguro dahil masyado siyang nakapokus sa kanyang pagsasanay, hindi na napansin ni Ji Yongzhen ang mga pagbabago sa sistema. Lalong hindi niya mapapansin ang pagkainis ng sistema na parang isang babaeng nagagalit. Tagumpay ang pagpasok, kumukuha na ng asensyang dugo, tagumpay ang pagkuha. Nagsisimula ng umalis. Babala, 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 hindi makakaalis, mukhang hinarang ng isang hindi kilalang sistema. Ang boses ng sistema ay parang isang makina na nagsasalita sa sarili niya. Maya-maya, ang boses na iyon ay nagpakita ng pagkainis na parang sa isang tao. Akala ko ay magtatagumpay ang pagsubok na ito para mabawasan ng aking supply. Hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko ay mahaharang lang ako ng isang kasamahan, talagang nakakainis. Buti na lang at may natira pa sa mga naipon kong asensyang dugo ng ninunong dragon. Kung hindi, hindi ko maibibigay ang mga susunod na gantimpala. Magdasal ka na hindi ko malaman kung anong sistema ka. Dahil siguradong lalamunin kita. Nang matapos ang pagsasanay ni Ji Yongzhen, muling tumunog ang walang emosyong boses ng makina. Misyon, pumasok sa Dragon Palace at magpakasal para magkaanak. Kailangang makapag-asawa ng 36 na babae. Walang limitasyon sa uri, edad, katayuan, o lakas ng mga babae. Gantimpala, 3 patak ng asensyang dugo ng ninunong dragon. Mataas na antas na kayamanan na Dragon Emperor Sword, at 1 piraso ng Dragon Ambergris. Kapag nakabuo ng 3 piraso ay makukuha ang buong Dragon Ambergris. Ang bagay na ito ay kayang patulugin ang ninunong dragon. Kayang patulugin ang ninunong dragon. Ang Dragon Ambergris na iyon ay may ganoon katinding kapangyarihan. Sa gulat sa kapangyarihang iyon, hindi mapigilan ni Ji Yongzhen ang mapamangha. Kahit hindi niya alam kung para saan ang gantimpalang ito, gulat pa rin si Ji Yongzhen. Dahil ang mga pinuno ng 3 lahi ay may lakas na dalawa Golden Immortal Peak o kahit kalahating santo. Ang ganitong lakas ay kayang gumawa o sumiron ng napakaraming mundo sa isang iglap. Ang Dragon Ambergris na kayang patulugin ang ninunong dragon ay tunay na misteryoso. Pinigilan ni Ji Yongzhen ang kanyang gulat at ipinikit ang kanyang mga mata para damhin ang kanyang lakas. Mataas na antas ng Taiyi Golden Immortal. Sa loob ng wala pang kalahating taon, mula sa Golden Immortal patungo sa Taiyi Golden Immortal. Kahit sa buong Honghuang, isa na itong maituturing na pambihirang talento. Talagang napakagaling ko na. Ang lakas kong ito ay dahil sa sarili kong pagsisikap at sa bawat pakikipagtalik na ginawa ko. Pinigilan ni Ji Yongzhen ang mapangiti at agad na lumangoy paalis matapos malaman ang kanyang direksyon.
Babalik ako sa lahi ng dragon para mag-asawa, ang pagiging daluo ay malapit na. Sa oras na ito, tuwang-tuwa ka rin. Hindi mo akalain na makakakuha nga ito ng dugo mula sa dragon, at nakakuha pa ng 2 patak. Talagang eksperto ang gumawa nito, nakakatakot ang kanilang bilis. Sa jade plate ay may lilang liwanag, at dama mo ang napakalakas na enerhiya sa loob nito. Tumawa ka ng malakas at tumingin sa sistemang Dragon Ocean sa iyong kamay. Nang makuha ito ni Gerong Hongjon noon, hindi niya ito sinira kundi inalis lang ang sariling isip nito. At ginawa itong isang kayamanan na hugis sistema. Habang nakatingin sa liwanag sa jade plate, may naalala ka. Saka mo isinulat, hinala, ang pinakamagandang paraan para talunin ang isang sistema ay ang paggamit din ng isa pang sistema. Sa Zishou Palace, ang bango ng tsaa ay kumakalat. Sa ibabaw ng isang kahoy na mesa, ang usok mula sa 2 tasa ng tsaa ay dahan-daang umaakyat. Ang mga dahon ng tsaa sa loob ay tila may banal na liwanag at nagpapakita ng landas ng buhay. Sa loob ng tasa ay parang may mundong nabubuo at mga bagay na nagbabago. Sa magkabilang panig ng mesa ay may 2 tao na nakaupo, isang matanda at isang bata na parehong may kakaibang aura. Habang nag-uusap, kinuha ng bata ang tasa gamit ang kanyang kaliwang kamay at ininom ito ng mabilis. Napakasarap na tsaa, talagang hindi nagkamali na ito ang Dao Enlightenment Tea. Sa pagdama sa kagaanan sa kanyang kaluluwa, taos-puso kang nagpasalamat. Wala kang pakialam sa tingin ng matanda sa harap mo na parang naiinis. Talagang hindi ka marunong uminom ng tsaa, sayang lang ang tsaa na ito sa iyo. Muling uminom ang matanda at sinabihan ka, "Guro, maaari pa bang mabago ang tadhana ng 3 lahi?" Kinuha ng ninunong Hongjon ang kanyang tasa, uminom ng kaunti at dahan-daang nagsalita. "Sinasabi ko sa iyo, ang mahahalagang pangyayari sa Honghuang ay hindi mababago." Nagulat ka sa sagot niya at medyo nalungkot sa iyong sinabi. Sa hitsura mo, mukhang hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin sa mahahalagang pangyayari. Siguro naramdaman niya ang iniisip mo, kaya napangiti ang ninunong Hongjon. Ibinaba niya ang kanyang tasa at dahan-daang nagsalita. Ang mahahalagang pangyayari sa Honghuang ay ang pangkalahatang takbo ng mundo. Ang mga tribulation na ito ay hindi mababagong mga pangyayari. Ang importante ay ang tribulation mismo, hindi ang resulta nito. Ang layunin ng tribulation ay hindi para ubusin ang isang partikular na lahi, basta't may paraan ka para mabawasan ang bigat sa mundong Honghuang. Kahit ang mga bida sa tribulation ay maaaring mabago. Sa pagkakataong ito, makahulugang tumingin sa iyo ang ninunong Hongjon. Ang pagkakaintindi mo sa tingin niyang iyon ay, anong kinakatakot mo? Ang guru mo ay ang ninunong Hongjon at ang likuran mo ay ang makalangit na daw. Basta't hindi mo sinisira ang kabuuan ng laro, huwag kang matakot na lumaban. Nang makuha mo ang pahiwatig ni Hongjon, ang huling takot mo ay tuluyan ng naglaho. Naalala mo ang sinabi ng isang dakilang tao, may 2 paraan para mailipat ang gulo. Panloob na pagbabago o pagsakop sa labas. Ang mga labanan sa Honghuang ay tungkol sa mga paniniwala, kaya naman ang paggawa ng pagbabago ay parang isang panaginip lang. Bago ka dumating, kahit anong labanan ang mangyari sa Honghuang ay nananatili lang sa loob nito. Kahit may mga dayuhang puwersa, sila lang ang nagbibigay ng pressure. Ngayong nandito ka na, maaari nang ilipat ang gulo sa labas. Tinapak mo ang iyong tasa at may tunog na parang jade ang lumabas. Naghalo-halo ang iyong mga isip at nakabuo ka ng isang plano na tatagal ng mahabang panahon. Maya-maya, parang may naramdaman ka kaya inalis mo ang iyong tingin sa tasa. Tumingin ka sa kawalan, at sa itaas ng iyong ulo ay lumitaw ang jade plate na may lilang liwanag. May 2 anino ng liwanag ang gumagalaw sa loob ng jade plate. Guro, mukhang may mga bagong sistema na namang lumitaw, aalis na po muna ako. Binawi mo ang iyong tingin, yumukod sa matanda sa harap mo, at naglaho na sa bulwagan. Sa pagpaparami ng lahi, ang mga dragon at phoenix ay magkaibang-magkaiba. Ang mga dragon ay laging nakakakita ng ganda sa lahat at naniniwalang lahat ay pwedeng makatalik. Kahit banal na hayop o maliit na insekto ay pwedeng maging asawa nila. Ang mga phoenix naman ay sadyang mapili sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Napaka-importante para sa kanila ang kanilang dugo, at ang mga may mahinang dugo ay pinapaalis sa lahi.
Bago ang tribulation, ang mga dragon ay itinuturing na magandang kapareha para sa kanila. Kaya noon, maraming phoenix ang nagpakasal sa mga dragon. At nagkaroon ng mga phoenix na may dugong dragon. Pero nang magsimula ang tribulation, naging magkaaway na ang dalawang lahi. Ang pagpapakasal ay naging isang malabong pangarap na lamang. Kahit ang mga phoenix na may dugong dragon ay nakakaranas ng matinding diskriminasyon. Sa totoo lang, wala naman silang kasalanan, pero sa ganitong sitwasyon, ang pagkakaroon ng dugong dragon ang pinakamalaking kasalanan. Sa bundok ng apoy, sa teritoryo ng mga phoenix. Sa loob ng isang bulwagan, isang batang lalaki ang nakatayo sa gitna na parang tulala. Mapatla ang kanyang mukha, walang buhay ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay bumubulong. Tila may gusto siyang sabihin. Pangatlong pinuno, ang batang ito ay may dugong dragon. Pakiusap, paalisin na siya agad sa ating lahi. Kalokohan. Ang dugong dragon sa katawan ni Feng Aoshan ay napakanipis. Kahit baliwalain mo ito ay pwede, kung hindi mo lang siya binabantayan tuwing may ritual. Hindi natin malalaman na may dugong dragon siya. Alam kong pinalaki niyo si Feng Aoshan, kaya normal lang na may malasakit kayo sa kanya, Elder Feng Yuan. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na may dugong dragon siya. Baka naman gusto niyong labagin ang batas ng ating lahi, Elder Feng Yuan. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot ng iba at yumukod na lang. Sa harap ng pangatlong pinuno na nasa unahan. Pangatlong pinuno, ngayon ay magkaaway na ang ating lahi at ang mga dragon. Sino mang may dugong dragon ay dapat ituring na kaaway ng ating lahi. Kung hindi natin siya paaalisin, paano tayo haharap sa mga namatay nating kasama? Nang marinig ito, ang babaeng tinawag na pangatlong pinuno ay napatigil. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Kahit na ang tribulation ay nagpapababa sa talino ng mga nilalang, hindi ibig sabihin nito na tuluyan na silang nawawalan ng bait. Ang ritual ng dugo ay isang tradisyon ng mga phoenix. Ang lahat ng sumasali rito ay ang mga pinakamagaling sa lahi na may magandang kinabukasan. Makakakuha rin sila ng malaking pakinabang sa ritual na ito. Ang lalaking si Feng Aoshan ay sumali sa ritual at tinalo ang anak ng nasabing babae. Kaya naman ganito na lamang ang galit ng babae kay Feng Aoshan. Pangatlong pinuno, ayaw ko ring mawala ang isang talentadong tulad ni Feng Aoshan. Pero gaya ng sinabi ng babaeng iyon, kailangan ko ring magbigay ng paliwanag sa ating lahi. Kahit medyo may galit ang kanyang sinabi, may punto rin naman siya. Pangatlong pinuno, ang matanda na mukhang mahina ay may gustong sabihin. Pero pinatigil siya ng pangatlong pinuno kaya wala na siyang nagawa kundi bumantong hininga. Feng Aoshan, ang ating lahi at ang mga dragon ay magkaaway. Dahil may dugong dragon ka, hindi ka na pwedeng manatili rito, umalis ka sa loob ng 3 oras. Kung hindi, papatayin ka namin. Ang boses na puno ng determinasyon ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nang marinig ito ng bata, biglang nanginig ang kanyang katawan. Nawalan ng buhay ang kanyang mga mata, at isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ng babae. Pero bago pa siya makapang-asar, biglang nagbago ang aura ni Feng Aoshan. Nag-transmigrate ba ako? Habang tinitingnan ng pamilyar pero estrangherong paligid. Bukod sa gulat ay hindi makapaniwala si Feng Aoshan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo at sakit sa kanyang isip. Napakaraming alaala na hindi sa kanya ang biglang pumasok sa kanyang utak. Ang ganitong paraan ng pagbibigay ng alaala ay nagdulot ng matinding sakit. Buti na lang at mabilis ding nawala ang sakit na ito. Sa tingin ng iba, ang kakaibang kilos ni Feng Aoshan ay dahil hindi niya matanggap na pinalayas siya sa lahi. Nag-transmigrate nga ako, at sa isang phoenix pa nakapareho ko ng pangalan. Nagningning ang kanyang mga mata at dahan-dahan niyang ipinikit ang mga ito. Nang muling imulat, ay huminga siya ng malalim. Matapos makuha ang mga alaala ng orihinal na katawan. Alam na niya ang kanyang sitwasyon. Kung ganoon, aalis na si Feng Aoshan. Sana ay maging maayos kayo, Elder Feng Yuan. Pagkatapos magsalita, handa na si Feng Aoshan na umalis sa lugar na ito. Kung siya pa ang orihinal na Feng Aoshan, baka nakipagtalo pa siya. Pero bilang isang transmigrante na alam ang mangyayari sa Longhan Tribulation,
Kung pwede lang ay gusto na niyang mawala agad sa teritoryo ng mga Phoenix. Minsan ang kamalasan ay may dalang swerte, kahit pinalayas ako sa lahi. At nawalan ng malakas na kakampi, makakaligtas naman ako sa tribulation. Sa tingin ko ay maganda na rin ang simula ng aking buhay rito. Nang maisip niya ito, ang huling lungkot na naramdaman niya mula sa dating Feng Ocean ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng kagalakan dahil sa pag-transmigrate niya. Kaya naman ang kanyang paglalakad ay naging mas mabilis pa. Pero habang nag-iisip siya kung saan siya pupunta pagkaalis niya, isang boses ng makina ang biglang tumunog sa kanyang isip. Ding! Natukoy na ang host sa Honghuang, matagumpay ang pagbind ng ancestral system. Nagulat si Feng Ocean, pero agad itong napalitan ng labis na kagalakan. Alam ng lahat na sa iba't ibang mundo, ang lakas ng Honghuang ay tunay na napakataas. Pero ang lakas na iyon ay may kasamang malaking panganib. Kahit na makaalis siya sa lahi ng Phoenix at sa tribulation, hindi makakasiguro si Feng Ocean na magiging tahimik ang buhay niya sa Honghuang. Ngayong may sistema na siya, ang takot niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Sinisimulan na niyang isipin ang magandang buhay na naghihintay sa kanya. Matagumpay ang pagbind ng ancestral system, ang layunin ng sistemang ito ay tulungan ang host na gumawa ng malakas na lahi. Natukoy na ang paligid ng host ay angkop para sa isang misyon. Narito ang unang misyon, gulatin ang pangatlong pinuno ng mga Phoenix ng husto. Gantimpala, makakakuha ng bahagi ng swerte ng lahi ng Phoenix at ang kayamaman na 10 Ancestors Cauldron na pwedeng lumakas. Kaya nitong protektahan ang swerte ng lahi, at tinitiyak ng sistema ang mabilis mong pag-alis. Maaari mo nang simulan ng iyong gagawin. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig ang walang emosyong boses ng sistema. Tumingin siya sa pintuan na malapit na sa kanya at nakaramdam ng kaunting hirap. Mukhang huli na ang sistemang ito, palabas na ako. Paano ko pagugulatin ang pangatlong pinuno? Sisigaw ba ako ng akat? Pagkatapos ay lalakad pabalik at sasabihin sa lahat na ulitin natin. Pakiusap, hindi ito pelikula na pwedeng ulitin. Kung gusto mong tapusin ko ang misyon, dapat ay makatwiran naman ito. Alam ni Feng Ocean na kapag lumabas siya sa pintuang ito ngayon, mabibilang na lang sa daliri ang pagkakataong makikita niya uli ang pangatlong pinuno. Lalo na ang pagtatapos ng misyon na ibinigay ng sistema. Ang swerte ay isang napaka-importanteng bagay sa Honghuang. Ito ay walang anyo pero pati ang mga matataas na santo ay naglalaban para rito. Naintindihan ni Feng Ocean ang kahalagahan nito sa isang sandali. Kaya ang kanyang kaliwang binti ay napatigil sa ere, hindi alam kung tutuloy o aatras. Kung wala nang magagawa, luluhod na lang ako bago umalis. Sa isang iglap, nakapagdesisyon na si Feng Ocean. Kahit medyo biglaan ang pagbabagong ito, isa pa rin itong pagpipilian, at sa ganitong sitwasyon, wala siyang oras para mag-isip ng malalim. Nang makita si Feng Ocean na huminto sa pintuan ng bulwagan, ang magandang kilay ng babae ay agad na nagsalubong. Wala siyang pakialam kung bakit nagbago ang aura ni Feng Ocean. Para sa kanya, basta't mapaalis niya si Feng Ocean, magkakaroon ng bakante sa ritual ng dugo. At ang anak niya ang papalit doon. Ano, gusto mo pa bang manatili sa aming lahi gayong may dugong dragon ka? Wala na tayong oras. Kung hindi ka paaalis sa aming teritoryo sa loob ng 3 oras. Ako mismo ang papatay sa iyo para sa mga namatay nating kasama sa kamay ng mga dragon. Isang